Mumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hali ng balitaan dito sa Radyo Vision. 2 araw bago ang undas, mga dumadalaw sa sementeryo nagsisimula ng dumagsa. Sitwasyon sa Manila North Cemetery at trapiko sa Kamaynilaan, alamin live. Aplikasyon para sa special permit ng mga pampasaherong bus na babiyahe ngayong undas, binubusisi na ng LTFRB. Zipper lane, bubuksan ng Metropolitan Manila Development Authority sa lungsod ng Pasay upang maibsan ang matinding traffic patungo sa mga paliparan. Pambansang pulisya, nagpaalala sa publiko laban sa mga modus operandi ng ilang mapagsamantala ngayong panahon ng undas. Mga otoridad, tiniyak naman ang police visibility at heightened security procedures sa mga matataong lugar. Balita sa mataas na kapulungan, Senador Franklin Drilon, sinampahan ng patong-patong na kaso sa ombudsman kaugnay umano sa pagpapatayo ng Iloilo Convention Center. At mga Halloween costumes, patok na naman ngayong undas. Siksik ang mga balita, kaya Pilipinas, tutok lang sa inyong pambansang balitaan, ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa ating Thursday edition ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan, Oktubre 30, 2014. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mga kasama sa telestudio, nandyan si Nazarina Luzuegro at Julius de Samboron. At dito po sa ating home studio, sa Radyo ng Bayan, narito ang ating Muse ng Bayan, Miss Vivian. Good morning. Yes, good morning Ka Francis at magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Radyo Vision. Sa susunod na isang oras po ay ihatid namin sa inyo ang mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At syempre pa ang inyong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sa inyong huwag kayong bibitiw sa ating malawakang serbisyo publiko at ang mga napapanahong usapin na tatalastasin po natin. Mamaya lamang, napapanahon ang ating lead agency ng gobyerno na kung saan ay abalang-abala pag ganitong dumarating na ang undas. Yes, 2 araw na lang 2 days undas na, Ka Francis. Pero paalala natin sa ating mga taga-subaybay, bukas po ay regular working day, hindi po holiday. Ang dami na nagtatalo-talo, bakit daw hindi ginawang holiday? Paano raw silang uuwi ng probinsya? Aba, Yes. Talagang kinakailangan, trabaho muna tayo mga kaibigan. At bukas, definitely it's not a holiday. Oo, kasi may kumakalat sa internet, Yun, sa social networking sites na na holiday daw bukas. 2011 pa po itong ruling na ito. Bukas po ay regular working day. So may pasok po tayo. Pumasok po muna tayo sa ating mga opisina o paaralan sa mga hindi pa nagse-sem break dyan like UP. Pero discretion naman ang paaralan kung mag-half day sila. Okay. At gaya ng binanggit namin kanina at the opening statement natin, napapanahon po ang ating pag-uusapan mamaya with our guests, yung ating spokesperson ng Land Transportation Franchising Regulatory Board, sapagkat alam po natin na yung mga uuwi ng probinsya, kapag hindi sila nakapag-book ng maaga sa mga terminals, meron side by side with the terminals, marami dyan yung mga private vans, Vivian, marami, na kung saan mas mababa ang sinisingil. Pero ang problema nito, out of line. Oo, out of line yan, naman. walang permit yan. So, iwasan po natin paano kung kayo madisgrasya. Yes. Knock on wood, hindi po natin pinapanalangin yan, pero sumakay na tayo doon sa mga talagang lehitimong bumabiyahe. Huwag tayong magharimuanan, mga kaibigan, sapagkat napakadelikado po, lalo na yung mga long distance trip.
Okay, Yes, Vivian. unahin natin ang seguridad, ika nga. Yan, okay. Samantala, dumako naman muna tayo dyan sa studio kasama si Zarina Lusuegro. Zarina, magandang umaga. Maraming salamat Vivian at Francis. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay 30 na Oktubre sa taong 2014. Narito na mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, tila nagbubunga na po ang mga reforma at programang pinatutupad ng pamahalaan para sa ekonomiya ng bansa. At patunay na nga po rito ang Doing Business Report ng World Bank kung saan umangat ng 13 pwesto ang Pilipinas. Sa kabila nito ay tinuturing pa rin ang Pilipinas sa mga bansang may hindi magandang reputasyon sa pagpapatayo ng negosyo. Dahilan nga umano nito ay ang mabagal na pagbigay ng pamahalaan ng clearance at construction permit sa mga negosyante. Gayunman, determinado pa rin po ang pamahalaan na mapabuti ang paghatid ng serbisyo upang lalong mahikayat ang mga negosyanteng nagbabalak magpatayo ng kanilang negosyo sa bansa. Isinasaayos na po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon ng mga bus operator na nais magkaroon ng special permit ngayong undas. Ayon po sa ahensya, 284 ang nag-apply ng special permit para sa mahigit 900 na bus units. Sasalayin naman ng LTFRB ang mga kwalifikasyon at mga dokumentong kailangan ng mga ito. Samantala, ipinaalala ng ahensya na magiging valid ang special permits simula ika-31 na Oktubre hanggang Nobyembre 2. Sa ibang balita, natanggap na po ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang formal na imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang nasabing komite ang Mother Committee para sa sinasagawang investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2. Matatandang sinabi ni Vice President Binay na hindi siya dadalo sa investigasyon ng subcommittee dahil bias umano mga mambabatas na may hawak nito. Ngunit sinabi rin ni Binay na pag-iisipan niya ang pagdalo kung ang Mother Committee po ang magsasagawa ng pagdinig. Samantala, nilinaw naman ni Senador Coco Pimentel na magkakaroon ng hiwalay na pagdinig ang Mother at Subcommittee sakaling dumating ang Vice Presidente ngayong araw. The hearing on November 6 will be called to order by the chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator T.G. Ginggona. He will schedule it at 10 o'clock. I will schedule a hearing of the subcommittee at 11 o'clock. Hiwalay, sir? Hiwalay kasi ano yun yun yung he will chair it Tapos pagka dumating si Vice President, then and if he needs more than 1 hour, give way na yung hearing ng subcommittee ko. But just the same, pwede kayong umupo sila Senator Alan, Senator Trillanes sa hearing ni Senator TG? Of course, kasi ako mismo, nandun ako kasi I'm a member of the committee. Naghahanap na po ng permanenteng solusyon ang provincial government ng Albay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente laban sa posibleng pagsabog ng Bulkang Mayon. Ayon po kay Albay Safety and Emergency Management Office Chief Cedric Daep, kabilang sa mga ikinukonsidera ang hindi pagpapahintulot sa mga residente na manirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone. Binigyang diin ni Daep na malaki ang may tutulong nito para sa kaligtasan ng mga residente. Samantala, plano din ng panlalawigang pamahalaan na maglunsad ng Mayon Commission na siyang tututok sa Bulkang Mayon at magiging kaakibat ng lokal na pamahalaan. Tiniyak naman po ng pamunuan ng PTNI Telebisyon ng Bayan na walang atrasan kahit anumang individual o grupo na gagamit sa pangalan ng institusyon para sa pangingikil. Malaking demanda ang aabutin ng sinumampung lalabag. Sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Sa naganap na entrapment operation, halos 2 linggong inipon, kinumpirma, sinala at tinimbang ang mga impormasyon na ipinarating sa telebisyon ng bayan. Araw ng Martes, kasabay ng pagsisikap na mabuo ang mga detalye ng reklamo, ay 4 na beses bumalik ang mga sospek sa opisina ng Provincial Information Office. Iisa at halos namimilit ang hiling maglabas ng 50,000 piso para sa umano'y ika-26 na anibersaryo ng Grupong Lingkod Bayan PTB4. Pero bukod sa perang inihingi na tatapatan ng isang parangal para sa punong lalawigan, ay may alok din ng isang pelikula na gagawin. Ang halaga, 5 milyong piso. Pero kung piling bituin ang gagamitin, ay may dagdag pang 3 milyong piso. Ito ang nakadagdag sa pagdududa ni Director Joel Mapilis.
ang Chief of Provincial Information Section at ang alok na may overriding commission siya sa pelikula. Ibig sabihin, bibigyan siya ng parte kung makukumbinsi niya ang punong lalawigan na gumawa ng pelikula ng kanyang talambuhay. Kung susumahin, 800,000 piso ang komisyon para kay Director Mapiles. Sinusuhulan nila ako ng 10% commission. Yung sa 5 million na kung ibibigay yung 5 million at ginagawa ng istorya. At kung papayag daw si Gobernador, ay mamimili si Gobernador sa 3 artista. Si Marian Rivera, Lobby Po at saka si Jeneline Mercado. At dahil nga sa questionabling personalidad, binuo ang Operation Bogus Media kasama ang mga pili at pinagkakatiwalaang intelligence personnel, police officials ng PNP Head Office at ng Police Regional Office 3. Matapos ang matagumpay na operasyon ay minabuting isampa ng National Prosecution Service Region 3, Office of the City Prosecutor ni Inquest Prosecutor Benedict R. Pichay III, ang may kasong NPS docket number INQ 14-J005350-36. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion. At yan po mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Ngayon po, bumalik na tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina at nako ka, Francis. Tunog na tunog itong aking telepono. Marami nang nagte-text. Kanina pa. Paspasan na natin kagad. Gandang umaga po sa inyo, sir at ma'am. Nanonood po kami dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. Pakibati po ang mga Kapatranta family, sina Lynn, Dodoy at Mark. At pagbati po galing kay Liza ng Ipil. Good morning, Miss Vivian at Kuya Francis. Musta na po kayo? Umaga po, gandang umaga po at nakatutok na kami sa programa nyo. Maganda kahit may mga ginagawa kami dito. Si Clint po ito ng Albay. Miss Vivian, ingat palagi. Thanks. Maraming salamat, Clint. Ayan, okay. At meron tayong birthday celebrant dito. Happy birthday kay Rene Ramos. And get well soon po kay Mang Johnny Ramos ng Rosario, Pasig, Satay. Okay, basahin ko naman itong texters dito sa akin. Good morning, Kuya Francis, Ate Vivian. I-greet ko lang po ang kapatid ko na si Rolando Anancio at pamilya niya sa Culiat, Luzon, Quezon City. Galing po sa kapatid niya from Edita ng Borongan, Eastern Samar. Maraming salamat po. Di pa po ba holiday? Bakit po dito sa opisina ng COMELEC sa amin laging sarado simula pa nung Lunes? Mula kay Robilyn ng Eastern Samar. Okay, at good AM, Ka Francis. Lagi po kami nanonood dito dyan at Lansangan, General Trias, Cavite. At para sagutin lang itong katanungan ni Miss Robilyn, hindi pa po holiday at wala pong holiday bukas. Yeah. At of course, happy birthday kay Nancy Castro na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. 60 years old na po. Happy birthday sa inyo and many more to come. Eto pang isa, good AM, kagalang-galang Sir Francis at gandang Vivian. Pakibati po ng happy birthday ang pamangkin kong Mildred Gratila, Barangay 4, Bakakay, Albay. Salamat po, more power to your program. God bless, Dali ng San Juan City. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, para sa inyo mula sa amin sa Radyo Vision. Happy birthday! Okay, happy birthday and may you have many more years to come. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Vivian, at narito na ang unang bulusok ng ating Provincial Roundup for our Thursday. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ang ating radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gupay. Hazel, naimbagabigat kakabsat, konektado ka. Okay, medyo babalikan natin at medyo mahina ang dating ng kanyang linya rito sa atin. Anyway, puntahan muna natin ang Sarigala. Naroon ang ating kasamang si Shora Sabdula. Shora, maganda umaga, konektado.
Samantala, establish na muna natin ang mga koneksyon nila, no, Yes. para makarating. Maganda yung mga balita nila doon. Siguro ito ay preparatory din for the All Saints Day celebration, no, sa iba't ibang dako ng ating bansa. Pero alam mo ba, Vivian, na itong mga kababayan natin, lalo na yung mga indigenous people, yung mga kapatid nating Muslim, meron silang mga sariling tradisyon at kultura sa paggunita ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi katulad nating mga Kristiyano o yung mga iba pa, tayo talagang tradisyonal na tradisyonal, pupunta sa sementeryo, alay bulaklak, tirik kandila, yes, and usal ng mga panalangin, no, for the eternal repose ng mga kaluluwa ng ating mga departed loved ones. Pero sa kanila, iba ang sistema. Paano? Ewan ko ang sistema, kaya nga gusto kong malaman ang mga ulat mula sa kanila, lalo na sa bahagi ng ating mga indigenous people diyan sa Tabuk, Kalinga, at sa Marawi, sa bahagi ng ating mga Muslim community. Okay, sige, Zarina, Vivian, tuloy-tuloy na muna tayo. Oo, dumako muna tayo sa Kalbayog. Nariyan ang ating kasamang si BJ Beso. BJ, magandang umaga. Kami ng Joint diferensya ang kanyang linya. So itong unang bulusok natin medyo may diferensya ang linya ng kanilang komunikasyon. Oo, banggitin ko muna itong ating text line para sa mga gustong mag-text at magbigay ng kanilang komento. 0922-358-2679. Ipahatid lamang po ninyo sa amin ang inyong komento at kung mayroon po kayong katanungan sa ating featured guest mamaya. Opa, napakahalaga ng ating pag-uusapan mamaya. Kaya tutok lang, wag po kayong bibitiw until 7 o'clock. Sama-sama tayo sa ating Thursday edition ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Oy, alamin muna natin ang pinakahuling kaganapan dyan sa Manila North Cemetery. Nariyan ang ating kasamang si Julius de Samburon para ihatid sa atin ang pinakahuling lagay ng trapiko. Julius, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian at Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Kasalukuyang mangilan-ngilan na po ang dumadalaw ng mga kababayan natin dito sa may bahagi po ng Manila North Cemetery, kung saan nga ay ipinupwesto na nga po nitong mga tauhan ng Cementerio del Norte itong mga railings na dadaanan ng mga tao, lalo na po sa pagdaasapit ng A1 at ng A2. Kasalukuyan na rin nagmumonitor itong mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila dito, at nag-ikot na nga itong si Vice Mayor Isko Moreno dito nga sa nasabing sementeryo. Samantala, silipin na po muna natin ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan sa tulong po ng MMDA Traffic Metro Base. Ang bahagi po ng area ng C5 o C3A Bonifacio sa mga oras pong ito, mapapansin natin na magiging tuloy-tuloy ito pong traffic situation natin, kung saan ay ito pong EDSA Balintawak, yan po yung patungo po ng area ng Muñoz at ng North Avenue. Kasalukuyan nga pong nagsisikip itong daloy ng sasakyan sa bahagi po ng southbound lane, at yung northbound lane naman po natin papasok ng NLEX ay magiging tuloy-tuloy pa yan hanggang sa mga oras na ito. Tungo tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Pituazon, lungsod po ng Quezon. Magiging maluwag pa naman po ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng northbound at southbound lane. Gayon din po ang service road. Patungo po yan ng Araneta Center sa Cubao. Diyan pa rin po yan sa lungsod ng Quezon. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Reliance. Nagiging masikip na po ito pong daloy ng sasakyan. Ito pong sa gawing southbound lane. Yan po yung mga sasakyan patungo po ng EDSA Orense, Guadalupe at lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Nananatili namang maluwag ang sitwasyon ng trapiko sa may bahagi po ng northbound pabalik po ng Pituazon at ng White Plains, Connecticut, kung saan yung mga public utility vehicles natin na kasalukuyan na pong bumabagtas po sa kahabaan po ng EDSA, lalo na po doon sa mga naghahabol natin mga kababayan papasok sa kanilang mga trabaho. Panghuli na lamang po, ito pong C5 Green Meadows sa mga oras pong ito, yung pong bahagi ng patungo ng area ng northbound lane, papasok po yan ng Tandansora at ng lungsod ng Quezon. Nagiging tuloy-tuloy po yan, pero kasalukuyang umihimpil po yung mga sasakyan pakaliwa po ng bahagi ng C5. Yung pong bahagi naman ng Green Meadows, yung sa may area po patungo ng Tiendesitas at ng Market sa mga oras pong ito, habang tayo ay sumasahing papawid, ay nagiging maluwag
wag pa naman po at wala pa namang inaasahan na mabigat na traffic situation ngayong araw ng Huwebes. Dito naman po sa may bahagi po ng Manila North Cemetery, gaya nga po ng aking nabanggit, ay nanatili pong sarado na po ito pong ang likuran, ito pong mismo pong gate ng North Cemetery kung saan nga po ay bawal na pong pumasok itong mga sasakyan natin. Gayon din po, ito pong ipinagbawal na rin po ng kanilang pamunuan ang pagdilibing kung saan po hanggang kahapon na lamang po ito ipinatupad. So yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila sa pangalan ng Unit 4 at ni Kuya Jerry Calilero para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Julius de Zamboron. Balik tayo sa ating mga kasama, sina Vivian at Francis sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius de Zamboron. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at balikan natin ang ilang mga provincial report sa pangunguna ng ating Radyo ng Bayan Kalbayog with BJ Beso. BJ, maupay na aga, konektado ka. Magandang lang. DJ? BJ. Okay, kung mawala pa rin ang linya, puntahan mo na ang Radyo ng Bayan Marawi, Vivian? Oo, sa Marawi naroon ang ating kasamang si Shora Sarigala o si Shora Sabdula. Shora, maganda umaga, konektado ka. Pinaghahandaan ngayon ng mga Muslim sa lungsod ng Marawi ang pagbisita ng ikinagalang nito na imam o leader ng Grand Mosque sa Mecca, Saudi Arabia. Si Sheikh Maher bin Hamad Al-Waikili na kilala rin bilang Imamul Haramain o Imam ng Masjidil Haram ay bibisita sa bansa sa unang pagkakataon at tinasang darating sa nasabing lungsod araw ng Sabado o araw sa susunod na buwan ng Nobyembre. Ayon kay Sadiq Guzman, presidente ng Jamiatul Waqf Al-Islamiyya at pinuno ng mga Saudi missionaries sa Lanao del Sur, magtatagal ng 2 araw sa lungsod ang Imamul Haramain. Pangunahan nito aniya ang pagdarasal sa piling mga moski sa lungsod, kabilang dito ang King Faisal Mosque ng Mindanao State University. Ayon pa sa kanila, magkikipagulong din ito sa mga ulama o mga Muslim religious scholars sa nasabing lugar. Iniyak ni Alin Sadig sa PBS Radyo ng Bayan na para sa kapakanan ng lahat ng Muslim sa bansa, lalo na sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang hihilingin ng mga ulama na mga programa at proyekto mula sa pamalaan ng Saudi Arabia sa pamagitan ng Imamul Haramain. Tutuloy din si Imam Mahir na sa lungsod ng Cotabato upang makita rin ang kalagayan ng mga Muslim sa nasabing lugar. At sa pagbalik umano ng Imamul Haramain sa Mecca ay kaniyang ipaparating ang kahilingan ng mga Muslim sa bansa kay King Abdullah bin Abdulaziz, ang leader ng Kingdom of Saudi Arabia. Para sa Radio Vision, ito si Shora Sabdula Sarigala ng Islamic City of Marawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Shora Sabdula Sarigala. Marami, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel Gopay na imbaga bigla kakapsat. Nagrubahan ng pamahlaang panlalawigan ng Kalinga ang membership ng 83 pamilya at mga dependents nila sa ilalim ng Point Care Program ng PhilHealth. Ayon kay Romel Arangka ng PhilHealth Kalinga, ang mga naturang pamilya ay mga indigent o mahihirap na qualified sa sponsorship program ng LGU kung magpapagamit sa mga pampublikong hospital at ibang pasilidad ng pamahalaan. Inaasahan ni Arangka na maipatutupad ang ganitong sistema sa mga bayan ng lalawigan. Ayon sa PhilHealth Circular 32 Series of 2013, dito nakapaloob ang Point Care Enrollment Program na ang target ay mga non-members na Class C3 o Class B. Ganun din na sa pamamagitan ng programa ay mabibenepisyohan ang mga existing members na walang financial protection dahil sa kakulangan ng qualifying contribution. Ang premium ay sasagutin ng provincial government. Para sa Radio Vision, Hazel Gopay, Radyo ng Bayan, Tabuk City, Kalinga Province, konektado pa. Feedback tayo. Okay, thank you very much. Radyo ng Bayan, Tabuk, Hazel Gopay. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Iyahatid sa atin yan ng ating kasamang si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga.
Yes, magandang umaga rin sa inyo, Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa ligin ng ating panahon. Dalawang weather systems pa rin po ang patuloy na iiral dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kabilang po dito, ito nga northeast monsoon hanging amihan, makaka-apekto po yan, partikular na sa may Hilagan, Luzon. Habang yung ITCZ po natin, yung Intertropical Convergence Zone, ay umaabot na hanggang dito po yan sa may bahagi ng Mindanao area. Kaya para po sa mga susunod na oras, para po sa mga lalabas po ng kanilang mga tahanan, para po maghanda na po, no, dito po sa kanilang mga dadalawin po ng mga mahal na sa buhay dito po sa mga sementeryo, ay alamin po natin dito po sa Maya Eastern and Central Visayas, ganoon din po dito sa buong Mindanao, pati na rin po dito sa may Palawan, umaabot din po yung mga maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Para naman po sa mga residente ng Cagayan Valley, pati rin po dito sa Cordillera, hanggang dito po yan sa may Ilocos Region, magkakaroon po kayo ng partly cloudy to cloudy skies. Meron po tayong inaasahan din na may hina at mga pulo-pulong pag-ulan dahil po ito sa patuloy na pag-iral nito nga hanging amihan o northeast monsoon. At dito naman po sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po mga posibilidad ng mga pulo-pulo lamang ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala mga kababayan, patuloy rin po nating binabantayan ito nga isang sama ng panahon o low pressure area na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pinakawaling datos po ng Pag-asa, ito ay nasa layong 1,800 kilometers silangan po yan ng Visayas. Ayon naman kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, masyado pa po itong malayo para magkaroon ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero within the next 24 to 48 hours, posible po itong lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo. Kaya patuloy po nating babantayan ang movement nito sa mga susunod na oras at araw. At yun po ang latest sa ligin ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Salamat, Amor La Rosa. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, paranin muna natin ang ilang pang mga mensahe natin. Pakibati po ang Kyobe family, especially kay Milagros Kyobe ng Caloocan City. Nanonood po sila ngayon. Salamat po. Gandang umaga ka, Franz, at gandang Vivian. 3 days na di namin nakikita dito sa Agusan del Sur ang Radio Vision. Chris Plaza po ito. Well, Chris, check up nyo muna sa inyong subscriber. Baka kayo naka-cable. Tingnan muna ninyo, no, bago. At yan naman ay nakarating na dito sa ating engineering side para ma-check up nila. But of course, see to it na i-check up nyo rin sa inyong cable subscriber. Yes. Okay. Basahin ko rin ang mga nag-text dito sa akin. Good AM po, kagalang-galang na Sir Francis at Gadang Vivian. Pakibati po ng happy birthday ang pamangking kong si Mildred Gratila ng Barangay 4, Bakakay, Albay. Salamat po. More power to your program. God bless Dolly ng San Juan City. Good morning, Ka Francis at Miss Vivian. Napakalamig na po talaga ng panahon ngayon at ramdam na ang Pasko. Pakigreet po ng advanced Happy Fiesta dyan sa Barangay Maramba, Owas, Albay. And hello sa Guzman family mula kay Cindy. Maupay nga aga, Ka Francis at Ma'am Vivian. Lagi po kaming nanonood ng Radyo Vision. Marami po ako natututunan sa inyong programa. Sana po ay tumagal pa ang samahan ninyong dalawa. Maraming salamat po. Thank you very much sa mga komplemento at pagtataguyod ninyo. Opo. Samantala, 29 minutes 49 seconds makalipas ang alas 6. Paalala muna mula sa inyong himpilan. Ikalawang bahagda ng ating Thursday edition ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan.
At sa oras na 33 minutos, 43 segundos makalipas ang alas 6, Vivian, meron ka pang mga ilang message dyan? Oo, Go ahead. napakarami nagte-text sa atin Marami, ngayong naku. umaga. Nagpapabati ang Katanawan Cove dyan sa Katanawan, Quezon. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Good morning po sa inyo dyan. More power from Jenica. At pakibati po ang Ordonia family sa Bulacan. Good morning po sa inyo at magandang umaga ka Francis at gandang Vivian. Lagi po kaming nanonood sa inyo dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Wow. Si Inse po ito. Magandang umaga ka Francis at gandang Vivian. Nais ko pong batiin ang pamangkin kong nagbe-birthday today, si Jairi Lay. At good AM sir ma'am from Cabon, Borongan City. And also good morning. Maupay nga aga ka Francis at Ma'am Vivian. Lagi kaming nanonood ng Radyo Vision. Marami ako natututunan sa inyong programa. Sana po ay tumagal ang samahan ninyong dalawa. Okay, good AM ka Francis, Miss Vivian. Talaga pong gigising ako ng umaga dahil sa magagandang dilag na kasama nyo. Lalo na kay Jarina Michael ng Makati. Aba talaga naman. Okay, thank you very much. Sa inyong patuloy na pagtaguyod sa ating Radyo Vision. Samantala, puntahan na natin ang ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Puntahan na natin ang radyo ng Bayan Hulo with Nashra Ani. Nashra, assalamualaikum, konektado ka. Sumupa na ang galit ng mga membro ng Civil Society Organization o CSO sa lalawigan ng Sulu sa hindi pakipag-ugnayan ng AFP sa pagpapalaya sa mag-asawang German national sa Barangay Cagay, Patikul noong October 17. Maging si Governor Abdusa Curtan II na nauna nang naglabas ng kanyang saloobin sa pangyayari ay nahimasmasan na rin. Pinaniniwalaan na nakatulong ng malaki ang pagbisita ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. dito sa Sulu noong Biyernes. Kalmado na ang lahat ng mga dumalo sa pinatawag na multi-sectoral meeting ng pamahalaang lokal ng Sulu. Humingi ng paumanhin sa nasabing pagtutulong si General Katapang sa mga tausug o mga tao dito sa Sulu kung meron man di umano'y silang nagawang mali sa pagpapalaya sa mag-asawang German national na sina Dr. Stephen Victor Oconek at ang asawa nito na si Henrik Dayden na ikinasama ng loob ng mga taga dito na maluwag naman nilang tinanggap. Subalit, tuloy pa rin ang pagsumiti ng position paper ng mga CSO kung saan nakapaloob pa rin dito ang kanilang hinaing sa mga sundalo. Ito ay kinoconsolidate na ngayon ng Sulu Area Coordinating Center. Mangilan-ngilan naman na sa mga CSO, lalong-lalo na ang mga mula sa religious sector, ang humihiling ng pagpapatalsik sa mga sundalo sa Sulu. Kabilang dito ang Sulu Ulama Council for Peace and Development. Para sa Radyo Vision, Nash Ani nag-uulat mula sa Holo Sulu, Media ng Bayan. Thank you very much, Nashra Ani. Dumako naman tayo sa Ilocos Sur. Nariyan ang ating kasamang si Omar Anthony Aquino. Omar, naimbag gabigat, konektado ka. Naimbag na bigat, 10 taon na ipinapatupad ng pamahalaan ang laging moratorium sa lalawigan ng Ilocos Sur. Itong binigyang diin ni Edito Riambon, Forester 2 ng Department of Environment and Natural Resources, bilang sagot sa mga lumalabas na ulat na may nagaganap na illegal logging sa probinsya. Ayon kay Riambon, ang problema lamang ng ahensya kaugnay sa proteksyon ng forest lands ay ang illegal cutting o pagpuputol ng mga kahoy. Paliwanag niya, malaki ang kaibahan ng illegal logging sa illegal cutting of trees. Habang sinabi niya na walang mga logging concessionaires sa probinsya. Dagdag ng Forester, binabantayan ngayon ng DENR ay ang presyo ng mga lumber products na nagmumula sa legal sources. Sinabi pa ni Riambon, wala ring binibigyan ng ahensya ng anumang logging concessionaire license o timber license sa probinsya ng Ilocos Sur. Para sa Radyo Vision, Omar Anthony Aquino ng lalawigan ng Ilocos Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Omar Anthony Aquino. Mula naman sa Radyo ng Bayan tayo, galamin natin kay Leslie Hemino ang latest. Leslie, naimbagabigat kakabsat, konektado ka.
Ang Dental Medical Mission sa Bureau of Skill Management and Technology Balungao District bilang bahagi ng National Correctional Consciousness Week ayon kay Jail Warden Chief Inspector Rocky Constantes Season III sa Panayam ng Radyo ng Bayan. Nabatid na ito unang pinagdiriwang sa buong bansa upang ipakita sa publiko na mga nasa piitan ay bahagi pa rin ng komunidad. Ayon kay Season, ang NCC Week ay mula October 23 hanggang October 30 kung saan nauna ng ginanap ang ilang aktibidad gaya ng distribution ng toiletries, feeding program, visitation ng mga benefactors. Kahapon ay bumisita si Mayor Gladita Abrinica ng Villasis at ngayong araw gagawin ang Family Day kung saan maging ang mga anak na 177 inmates ay dadalo na magsisimula ng 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa Jail Warden ng DGMP Balungao ang may sakop sa 7 bayan, kinabibilangan ng Rosales, Balungao, Santa Maria, Villasis, Alcala, Santo Tomas at Basista, Pangasinan. At sa Radyo Vision, Leslie Hamino ng DWS Tayog Pangasinan, Media ng Bayan. Sa Radyo ng Bayan, Tayug, Pangasinan. Samantala, 39 minutos, 49 segundos makalipas ang alas 6. Vivian, silipin mo nga muli ang ating aparador ng message center. Yes, good morning. Ang ganda at gwapo niyo pong tingnan. Maraming salamat po sa inyo. Aba, meron na akong ikalawang fans club pero sana wag tumutol. Meron tumututol sa master control. May sumisimang. Yung matandang babae doon. Pakibati lang po ang lahat ng mga taga-Hingo og Setsi Misamis Oriental at lahat ng Kanunayon family, pati na rin kay Ate Lady Lou Bacoro Kanunayon. God bless at maraming salamat po sa inyo. Shalom ka Francis at ka Vivian. Pakigreet po ang aking anak na si Jeyos at Judy L. Nanasa. Tiyuhin kong si Jim Silos ng Mandaluyong at Jimmy Catson ng Dasmariñas, Cavite. Mula kay Jack Lopez, Molde Digos 7 ng Davao del Sur. At maayong buntag ka Francis at gandang Vivian. Hello po sa inyo mula sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Daghang salamat. Okay. Sana po mapanood na po namin kayo, Ma'am Vivian at Sir Francis. Hanggang radyo lang po kami. Kasi po nasa liblib na lugar ang bahay namin dito po sa Dolores, Eastern Samar. Okay. Okay, padadalang ka raw ni Senyor Emil ng television para mapanood mo ang Radio Vision. Alam mo, sige. Okay, Dolores, Eastern Samar. Okay. Okay. Sa radyo lang nila tayo napapakinggan. Okay, at yung transmitter natin. Okay, sige. Huwag kayong mag-alala. In the soonest possible time, makikita nyo rin si Vivian, ang ating muse ng bayan. At si Ka Francis. Okay. Pero may tumututol doon. Huwag mo nang banggitin. Sa atin na lamang. Dahil yung matandang babae doon sa master control, pirming nakatitig yan sa akin. Hindi ko maintindihan. Samantala, paraanin muna natin, mga kaibigan, ang ilang paalala mula pa rin sa inyong himpilan. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 45 minutos at 17 segundos na. Makalipas ang alas 6 at tayo'y nasa huling bahagda na ng ating Thursday edition. Vivian, nakalulungkot ang isang balitang tinanggap natin about a few minutes ago. Nalulungkot ako sapagkat yung maraming katanungan ng ating mga kababayan, lalo na sa ganitong panahon na kailangan na maipaliwanag nila ang mga pangunahing patakarang isusulong nila starting tomorrow until Saturday, until Sunday, itong pagkilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. This is the right time sana na maliwanagan ng ating mga pasaheros, ng ating mga transport, public transport, maging dito
sa Metro Manila at provincial transport. Napakahalaga sana pero Oo. nag-bake off siya, Vivian. May sakit daw ka, Francis. Okay. Pero ang tawag dito, sobrang napakadaming issues. Tsaka bukas, simula bukas, maaring libo-libong pasahero ang uuwi sa kanilang mga probinsya o luwas ng Maynila para bumisita ng pasahero. At marami sanang masasagot na issue ang ating LTFRB spokesperson tungkol dito sa mga colorum vehicles. Yan ang isang sa pinaka-major concern ko Yang colorum vehicles na yan na maaaring bumiyahe yan, hindi na hihingi ng permiso, wala na mga special permit. Papaano kung na-disgrasya? Papaano yung mga pasaheros nito? At naku po, marami pa. At saka dito lang sa loob ng Metro Manila, yung mga mag-out of line. Dahil alam nila mga tao, papunta sa sementeryo. Mag-out of line yan. Dahil wala namang mamamasyal sa Luneta Bukas at saka sa Sabado, sementeryo lang ang tanging pupuntahan. At saka ito sanang special permits na ginrant ng LTFRB sa mga provincial buses kasi talagang napakadaming pasahero bukas at sa Sabado. Kaya ang LTFRB nag-grant ng special permits para ma-accommodate lahat ng pasaherong ito. Sige na, Vivian, pumunta ka na sa sementeryo at kanina pa sumisenya si Lovely. Yes, dumako muna tayo dyan sa Manila North Cemetery. Nariyan ang ating kasamang si Julius Desambron. Julius, ano na ba ang pinakahuling balita mula riyan? Maraming salamat sa iyo, Vivian. Maraming salamat sa iyo, Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon pong araw na ito, para humingi po ng updates hinggil po sa mga nangyayari dito po sa Manila North Cemetery, ay kasama po natin ang kanila pong director na si Director Daniel Tan. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga naman, Julius. Apo. Sir, ano na po ang update natin ngayon, sir? At kanina po yata, dumating po pasado alas 5 ito si Vice Mayor Isko dito sa Cemetery del Norte, sir. Nag-inspection si Vice Mayor Isko dito kanina. Ang update po na, meron po tayong nag-additional po na CCTV ang PNP na 6 na revolving CCTV para monitor nila sa loob para sa additional seguridad natin. Opo. Sir, ito pong mga railings natin simula kahapon po, inilagay na po ito or kaninang umaga po? Opo, nilagay na po namin kaninang umaga dahil hanggang kahapon lang po yung libing namin. Sinend up na po namin lahat. So, ulitin natin, bawal na yung mga sasakyan at maglibing dito po sa Cemetery del Norte, sir? Opo, bawal na po maglibing at bawal na po yung mga sasakyan hanggang November 2 po. Sir, ano po yung mga paalala natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga ipinagbabawal dito sa loob po ng Manila North, lalo na bukas o mamaya hanggang sa 2 ng Nobyembre, sir? Paalala lang po natin sa mga kababayan natin na pupunta rito sa Manila North Cemetery. Sana po, igalang po natin ito okasyon na to. Ito po ay okasyon ng paggunita natin ng mga namayapang minamahal natin sa buhay. Hindi po ito party-party. Sana po, wag na po tayo magdala ng mga pinagbabawal. Tulad po ng anumang uri ng alak, anumang uri ng kutsilyo, patalim na nakakasakit sa tao, anumang uri ng sound system, anumang uri ng hayop o gitara, wag na po tayo magdala. At sana rin po, maaari po magdala po tayo ng trash can, plastic bag. Para na sa ganun po, yung basura po natin, iuwi po natin. Sir, yung ating pong mga CR, sir, is gumagana na lahat. Pwede nang gamitin ng mga kababayan natin. Opo, may bago pong 4 na CR na pinagawa ang ating mahal na Pangulong Mayor Joseph Estrada at Vice Mayor Isko Moreno na pwede na pong gamitin. Bakit hindi pala portalet, sir? Kasi ang portalet po, pag 50 to 100 person pa lang po, nakangamoy na, puno na. So sa dami po ng volume natin dito, hindi po yung portalet. Sir, ilan po yung inaasahan ninyong dagsa ng mga tao na dadalaw dito sa sementeryo? Inaasahan po namin, more or less, mga 2 million po ang dagsa po ng tao. Bilang pinakamalaking sementeryo dito sa... Opo, bilang pinakamalaking sementeryo po dito sa Pilipinas. Opo. Sir, yung traffic situation natin, coordinated tayo with the MMDA na, sir? Opo, coordinated po. MMDA, MTPB, MTDEU. Meron na po kami mga traffic routing. Sir, how about yung ating mga garbage collection, sir? Kasi usually kapag natatapos itong undas, sandamakmak yung naiiwang basura dito sa labas ng sementeryo. Opo, dire-diretso po yung mag-collecta po sa atin ng DPS. May mga truck na i-deploy? Meron po, may mga truck po na i-deploy na meron pong naka-ready lagi pong may truck po dito naka-ready. Sir, ang sabi po ng Eco Waste Coalition, sir, yung mga basura dapat iuwi na ng ibang mga kababayan, yung mga gaya ng mga balat ng candy kasi nakakadagdag yan, sir. Kayo ba, sir, meron ba kayong regulation, part pa nung inyong paalala dito na yung regarding sa pagtatapon ng basura? Opo, yun po ang sinasabi po namin sa kanila na sana po yung, lalo na yung mga plastic po, nakipag-coordinate po kami sa Eco Waste na kung mapapansin nyo po, wala po kami banderitas dito ngayon, mga plastic banderitas. Dahil po sa pakipag-coordinate po namin sa kanila,
para nagkaroon po ng segregation po dito. Sir, how about nabanggit nyo kanina yung ating mga CCTVs, no? How about yung ating mga security personnel na i-deploy dito? Ilan lahat sila? Alam ko, meron 600 bukod pa yung civilian personnel natin. Apo, more or less 600 po. Bukod pa po yung mga civilian volunteers po natin. Na mag-iikot sila, sir? Apo. Sir, 24/7 itong ating security personnel? Simula po ngayon, 24/7 na po kami hanggang November 2 po. Okay. Sir, kasama din po natin sa studio sina Vivian and Francis po para sa ilang pa mga katanungan. Okay, good morning Julius at sa ating administrator ng Manila North Cemetery. Magandang umaga po, Administrator Tan. Magandang umaga po kaya. Okay. Balita po namin, Administrator, na hindi na po mahihirapan yung ating mga dadalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dahil medyo high-tech na po ang ating sistema ngayon sa pag-location ng mga puntod, lalo na yung mga naunang inilibing some time ago. So, computerized na rin po ang ating sistema, Administrator. Computerized na po. Meron po tayong website na pwede po natin makita puro yung records po para makita po natin mga mahal natin sa buhay. Kahit na nasa bahay po tayo, nasa ibang bansa po tayo, pwede po natin silipin sa manilanorthcemetery.tk. At meron din po tayong live streaming para po sa ganun ay kahit nasang ka man pong lugar, makikita mo po yung daloy ng pumapasok at lumalabas dito sa ating sementeryo. Okay. Julius, kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon? Nagsisimula na bang magdagsaan ang mga bumibisita sa kanilang departed loved ones? At meron ka na bang mga nakikitang help or assistance desks? Actually, Vivian, dito sa aming kinatatayuan ni Sir, di ba Sir, ito, nagsisimula na yung mga kababayan natin sa pagpasok sa loob mismo nitong sementeryo. Bit-bit nila yung mga panlinis. Pero Sir, di ba kahapon, bawal na yata maglinis hanggang ngayon, Sir? Apo, hanggang ngayon lang po. Bawal na po hanggang ngayon lang po. So yun, Vivs, talagang yung mga galing, ito, may mga nagdadala pa ng bulaklak sa loob, do sa mga puntod ng mga yumao nilang kamag-anak na ngayong umaga nito and expected hanggang mamayang hapon, Sir, no, mas marami na ito hanggang bukas na dahil bisperas. Apo, marami na po ito. Mas marami. Tapos yung Vivs, alam mo, kahapon ipinagbawal na ng Manila North itong paglilibing at yung pagpasok po ng sasakyan, Sir. Tama po ba? Apo, pati po yung pag-cremation po bawal. Yun. Yan. So, yan Sir, may hinggil na lang po, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, hinggil po o kaya panawagan po para sa kanila ngayon pong araw ng Undas. Apo, panawagan po sa kanila. Sana po, kung may kasama po sila mga bata, ingatan po nila. Meron po, although may tagging system po kami, pero mas maganda po sana kung meron pong dalang mga ID yung mga kabataan, mga batang dala natin. At magdala po tayo ng tubig, magdala po tayo ng payong. Huwag na po tayo magsuot ng mga lahas kung di naman po kailangan din sa loob ng cemetery. Okay, maraming salamat po. Ginoong Daniel Tan, ang director po ng Manila North Cemetery. So Vivian, maluwag pa naman itong sitwasyon ng trapiko dito sa may bahagi ng Manila North. Yung mga sasakyang galing po ng A. Bonifacio at yung patungo po ng Blumentritt at Dangwa, dito pa rin po yan sa lungsod ng Manila. Sa pangalan po ng Unit 4, ito po ang pinagsarib na puwersa ng radyo at telebisyon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli ako po si Julius de Samboron. Balik tayo sa ating mga kasama dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Julius de Samboron. Samantala, Kausap niya ang administrador ng Manila North Cemetery. O hindi na po kayo mahihirapan, mga kababayan, no? Computerized na po. Kasi sinasabi nila, naku po, galit na galit, bumabalik. Nawawala yung puntod ng aking mahal sa buhay. Hindi nawawala, naroon, hindi naman kukunin yon. Baka sila lang ang naliligaw. So ngayon, ang tracing, napakabilis na dahil computerized na. At sa ating mga kababayan, sana po ay sumunod tayo sa mga alituntunin ng mga sementeryo, katulad ng pagbabawal magdala ng mga alak, ng mga matatalim na bagay, para hindi na po tayo maantala sa pagpasok natin sa sementeryo. Alam mo, problema ko lang yung sinabi ni Administrator, simula ngayon, bukas, hanggang Todos Los Santos, hanggang Linggo, bawal na maglibing muna. So next week na ang libing. Paano kung 2 linggo nang nakaburol at talagang dapat nang ilibing? Paano ngayon yan? Saan natin ililibing pansamantala? Meron kayang mga pansamantalang sementeryo muna? Baka sa Manila North Cemetery lang bawal, pero sa Hindi, iba, sa lahat na yan, sa lahat sigurado. na. Manila and sa yung North and South Cemetery, sa ilalim pa rin ang pangangasiwayan ng Manila government, Manila City government. So mga government. Yan pa rin. Yung kaya lang nalagay sa South kunyari, pero Manila rin under ng Manila City government pa rin. Okay, samantala, dumako muna tayo dyan sa studio. Kasama si Zarina Lusuegro. Zarina, magandang umaga.
Maraming salamat, Vivian. Isinagawa po ng NDRRMC ang isang symposium bilang paggunita sa International Day for Disaster Reduction at ASEAN Day for Disaster Management. Ang kanila naging tema para sa taong ito ay ang pagbibigay po ng daan sa mga karapatan at pangunahing pangailangan ng mga person with disabilities o PWDs, mga matatanda at bata sa tuwing may mga kalamidad sa bansa. Ito'y dahil karaniwang hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang mga pangailangan sa tuwing may kalamidad at lalo na po sa mga evacuation center. Kaya naman umaasa ang NDRRMC na malaman ng mga first responders sa panahon ng kalamidad ang pangangailangan ng mga ito. Ang symposium ay pinangunahan ni Yusek Eduardo Batak ng DND, Veterans Affairs, Undersecretary Alexander Pama, Senator Loren Legarda at AFP Chief Gregorio Katapang. Kumpiyansa po si DILG Secretary Mar Rojas na makukumpleto na sa taong ito ang rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon po kay Rojas, umaabot na sa 85% ang natapos sa inaapurang mga proyekto. Ito'y upang ganap na makabangon ang mga residente na hanggang ngayon ay apektado pa rin po na nagdaang kalamidad. Sinabi ni Rojas na tinustusan ito ng 2 bilyong pisong pondo na ipinalabas ng gobyerno ng nakaraang taon. Aniya, 2 bilyong piso pa ang ipinalabas ng pamahalaan nitong nakaraang Mayo para sa rehabilitation project. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng maraming balikbayan boxes habang papalapit ang Pasko, hiniling po ni Senador Franklin Drilon sa kanyang mga kasamahan sa Senado na madaliin ang pagpasa sa Senate Bill 168 o kilala ding Customs and Tariff Modernization Act. Layon po nito gawing electronic ang pagproseso ng Bureau of Customs sa mga exports at imports na dumadaan sa kanila, kabilang ang pagrepaso sa makalumang paraan na pakikipagtransaksyon ng mga ordinaryong mamamayan sa kagawaran. Hangad din po ng batas na ito na dagdagan ang operasyon ng Bureau of Customs upang matugunan ng tumataas na demand sa serbisyo ng kagawaran. Samantala, dahil sa isyong korupsyon na bumabagabag sa bansa, lalo na't karamihan sa sangkot ay mga opisyal ng pamahalaan, nais po ngayon ni Senator Bia Defensor Santiago na busisiin ng mga bangko ang accounts ng mga opisyal na dawit sa kahit anumang anomalya. Gate ng Senadora, mainam na paraan ito upang matigil ang talamak na maling paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay nito ay pinanukala ni Santiago ang Senate Bill 2438. Layo nitong obligahin ang mga bangko na alamin ang yaman ng mga opisyal ng pamahalaan na napapabalitang sangkot sa korupsyon, kasama dito ang buong miyembro ng pamilya. Sa Senate Bill na ito, 10 hanggang 12 taong pagkakabilanggo ang parusa sa sino mang mapapatunayan na lumabag dito. At yan po ang mga balita sa mga oras ito. Sana po ay nakatulong po ang mga impormasyon at balita na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Balik tayo kay Francis at Vivian sa radyo ng studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro, at babatiin ko lang ang mga taga-subaybay natin ngayong umaga, sina Inday Alcacid na bumabate sa mga taga-Malita, Davao del Sur, Bahado family ng Zambales, Carmela Gludo ng Hingog City, Calvadores at Batican family, and of course, si Vic Mendoza ng Baliwag, Bulacan. Thank you very much sa inyong lahat. At mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Para po sa mga katututok lang, maaari nyo pong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o maaari nyo pong panoorin ang live streaming sa ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ang dakilang lumika hanggang bukas sa muli. God bless. Salamat po.